Miss Amanda, pinapaakyat na kayo ni Miss Jane. Untag ni Yori sa kanya. Aha, ngumuso ito sa direksyon ng stage. Sinundan niya ang ininuso nito. Naroon si Jane at sumesenyas na umakyat siya. Lumingali nga siya. Partikular sa grupo na kanina pa niya binabantayan. Sa kanya rin nakatutok ang tingin ng mga matadores. Natensyon tuloy siya. Paano ba namang hindi? Oo, inaamin niyang nakabibighani ang alindog niya. At wala na siyang magagawa roon. Pero bakit sa pakiramdam niya ay napakamakahulugan ng titig sa kanya ng lalaking yun kanina? Hinila na siya ni Jane paakyat sa stage bago pa niya mapagkuro kung bakit tila nasa kanyang atensyon ng lahat. Nagpalakpakan ng mga naroroon. Sabay silang yumuko ni Jane bilang pasasalamat. Napuno ng maingay na musika ang paligid pagkatapos. Pagkababa nila mula sa platform ay isa-isa silang sinalubong ng mga bisita na ang ilan ay naroroon na noong umaga, kabilang ng mga club members. Jane, congratulations uli! Ani Odi sa kanyang kaibigan. Nakipagbeso pa ito at pagkatapos ay siya naman ang binalingan. Ngumiti ito ng malawak sa kanya. Amanda, you look wonderful tonight. Parang yung sa kanta. Congratulations din. Gumanti siya ng ngiti rito. Salamat, Odi. Why not join us at our table, Jane, Amanda? Total para na rin kayong miyembro ng club. Alok ni Jack. Oo nga naman. Segunda ni Armand. Tayo-tayo lang naman na nandito. Mag-share na lang tayo ng mesa. Kailangan ko rin kasing umalis agad. Siguradong hindi mapapakali si Barbet sa bahay dahil wala ako. Hindi maganda ang pakiramdam ng asawa nitong si Barbet, kaya wala roon ng babae. Don't worry, hindi niyo na kami kailangang asikasuhin. Sabi ni Fredo. Kami ang mag-aasikaso sa inyo. Ano sa palagay mo, Amanda? Tanong ni Jane sa kanya. Hindi ako mapalagay sa pagmumukha ng mga yan. Biro niya na parang totoo sa loob niya. Nag-aalala siya. Di yata't naging man-hater siya bigla nang dahil sa hudas na si Gio. Pumayag ka na at kanina ka pa wala sa sarili. Para naman maaliw ka at makalimutan mo na kung ano man ang iniisip mo. Anong nangyari? Singit ni Philip na tila matamang nakikinig sa kanila. Napansin niyang siniko ito ni Jack. Siguro napagod ka lang, Amanda. Kaninang opening ay busy ka. Tapos ngayon ay may party pa. Baka hindi ka pa nakakakain yan. Tama si Jack, Amanda. Kumain ka muna. Sabi ni Odi. Masarap ang mga pagkain. Special request ni Jane na nagluto ng mga yon. Sumang-ayon na rin sa kalalakihan si Jane. Tama sila, friend. Nakalimutan pala nating kumain. Total nariyan naman na si Yori na nag-aasikaso sa mga naririto. Saka may mga waiter naman. Sila na nag-aalok o sa gwapo ng mga to aayawan pa ba natin? Event natin to, nakakahiya naman no. Pasimpleng bulong niya sa kaibigan. Huwag ka nang mahiya, Amanda. Hindi na kayo iba sa amin, kaya bakit pa tayo magkakanya-kanya rito? Sabi ng nakikinig pa lang si Odi. Tama, sang-ayon ng iba pa. Sumunod na nga sila ni Jane sa mga lalaki sa mesang nakatalaga sa mga ito. Nagpaalam na si Armand sa kanila na uuwi na. Pero bago ito tuluyang umalis ay ito na ang tumawag ng waiter na magsisilbi sa kanila. Nick, ikaw na ang bahala sa kanila ha? Ang lalaking tinawag ni Armand ay walang iba kung hindi ang lalaking kanina pa sumisira ng konsentrasyon niya. Nakasuot ito ngayon ng uniform na kagaya ng sa ibang waiter. Pare, iserve mo sa amin ang iyong best menu. Huwag mong ipahiya ang sarili mo at ang club dito kina Jane at Amanda ha? Sabi ni Philip. Pare, at talaga palang close na close ang mga ito. Siniko niya si Jane at pasimpleng bumulong. Hindi ba't buffet ang style natin? Bakit siya magsaserve? Hayaan mo lang sila, sa gusto nilang magpa-serve eh. Sagot nito. At saka hindi naman iba si Nick sa kanila. Binalingan pa nitong lalaking tinawag ni Armand kanina. Salamat nga pala at pinagbigyan mo ang request ko, Nick ha? Nick? Request ni Jane? Sino ba tong lalaking tot kanina pa ito nababanggit sa akin ni Jane? Nahuhumaling ba ang kaibigan niya rito? Ako ang bahala, Jane. Basta para sa club, gagawin at kakayanin ko. Ngumiti ng malawak ang lalaki. Pero nang magkatinginan sila'y bigla itong nagseryoso. I'll be right back. Nagbawi na ito ng tingin. Naiwan si Amanda na napapaisip habang masayang nag-uusap ang mga kasama niya sa mesa. Kahit noong pinagsisilbihan na sila ni Nick na ito,
ay hindi pa rin nawawala ang katanungan sa isip niya. Tila may hindi siya nalalaman. Gayunman, hindi niya napigilan ang sariling matakam sa mga nakahaing pagkain sa harap niya. Sa plating pa lang ay impressed na siya. Nang tikman niya ang menu ay napapikit siya. Panalong-panalo ang lasa ng beef steak na ulam nila. Sinubukan din niyang higanting sugpo na tila binalot ng kung ano bago iprinito. Nanunuot sa laman ng hipon ng kakaibang lasa ng kung anong spice iyon. Lumagok siya ng wine. Akmang-akma ang lasa niyon sa pagkain nila. Marami na rin siyang pagkain na tikman na pwedeng ikumpara sa mga nakain niya ngayon. Pero tila may kung anong touch ang pagkakatimpla at pagkakaluto ng kasalukuyang pagkain. At hindi yun makalimutan ng panlasa niya. Kahit yata nakapikit at tulog ay maaalala niya ang lasang yon. Kahit ilang putahe pa yata ang ihain sa harap ni Amanda basta ganoon kasarap. Ay kaya niyang ubusin. Kahit hindi na siya umalis sa kinauupuan ay okay lang sa kanya. Sa pagkain niya natagpuan ng comfort na subconsciously ay kailangan pala ng katawan niya. Mabuti pang pagkain. Pinapakalma ako. Wala yatang hindi masarap na pagkain sa mga naisubo na niya. She just couldn't get enough of it. Sarap na sarap ka sa pagkain, bruha. Puna ni Jane. Makalimot diet, no? Hindi lang diet, pati kamo pangalan at lahat ng sama ng loob. Sabi niya. Kapag ganito ang pagkain ko araw-araw, siguradong tataba ako ng husto dahil ikakain ko na lang ang sama ng loob ko. Talaga lang ha? Hindi naman halata eh. Nakailang kuha ka na ng beefsteak. Hindi ba napupuno ang tiyan mo? Biro pa nito. May space pa naman. Kumagat siya ng sugpo na dahil sa laki ay hindi pwedeng isubo ng buo. Ito lang palang hinahanap ko eh. You're right. Gutom lang talaga ako. Tumangutango ito sa kanya. Kapag kuwan ay pasimpleng dumukwang ito sa tabi niya at saka bumulong. Alam mo bang ang gwapo na nagluto niyan? You won't believe it pero member din siya ng bull riding club. Sure ka? Interesadong napatingin siya sa kaibigan. Tinatansya kung nagsasabi ito ng totoo. At mukhang malayo sa nagsisinunghaling ang ngiti nito na umabot hanggang sa mga mata nito. Tinapos na nito ang pagkain. Mukhang hindi ka pa sold. Okay ba kung maiwan muna kita kasama nitong mga boys? Bakit? Saan ka pupunta? Napatigil si Amanda sa pagkain. Noon lang niya napansin na siya na lang palang natitirang namamapak ng mga putahe roon. Panghimagas na ang kinakain ng mga kasama niya sa mesa at tahimik lang na nakamasid sa kanya. Waring aliw na aliw. Ano? Sita niya sa mga ito. Nagtapang-tapangan pa at sinubukang sindakin ng mga ito kahit alam niyang hindi naman niya magagawa yun. Wala. Hindi ba guys? Si Odie ang sumagot sa kanya. Aakyat muna ako sa lungga ko. Parang kailangan ko yata ng pahinga. Excuse me ha? Ako rin, may tatawagan pa pala ako. Paalam na rin ni Philip. Tiningnan niya ng makahulugan ng dalawa. Natakot kayo? Biro niya. Pero medyo worried siya na baka ma-offend niya ang mga ito. Of course not, sagot ni Jack. Gusto lang ng mga yan na umalis at baka hindi ka mabusog. Enjoy ka lang ng kain dyan ha. Huwag kang mag-alala. See you around. Nagsisunod na rin ang iba pang mga kalalakihan sa dalawang nauna nang nagpaalam. Masama ba ako? Tanong niya kay Jane. Nagbibiro lang naman ako eh. Hay naku Amanda, pinagtitripan ka lang ng mga lokong yun. Ayaw lang ng mga yun na mabundat ang tiyan kaya kailangan maglakad-lakad. Kagaya ko. Tumayo na rin ito. Makikichika lang ako kay Mia at Jackie. Magtatanong kung bakit sila nandito samantalang wala naman dito si Cole. Type ba nila si Cole? Muling bumalik ang gana niya sa pagkain. Nang may ihatid ang waiter sa kabilang mesa at napapatingin ito sa kanya. Kaya nga ako makikichika eh. Saka makikibalita na rin ako kay Nola at Jacob. Kamusta na kaya ang dalawang yun? Siguradong gustong makabuo agad ng mga yun. Nagpakasal pa uli sa Amerika ha? Ah talaga? Isinubo uli niya ang natirang kalahati ng sugpo kanina. Kilala niyang mag-asawa dahil nagtatrabaho na siya sa House of Jane sa Maynila nang magsadya ang mga ito roon. Lumapit sa kanilang waiter na kanina lang ay nahuli niyang napangiti habang nakatingin sa dako nila. Tapos na kayo rito, ma'am. Pwede ko nang kunin ang mga pinagkainan. Sige, kunin mo na ang mga yan. Pero bumalik at maglagay ulit ng pagkain ha. Ito kasing kaibigan ko nagpo-food trip. Sabi ni Jane bago siya iniwan ng tuluyan. Naku ma'am, kayo na lang pala mag-isa rito. Gusto niyo ba ng kasalo? Tumaas ang kilay ni Amanda.
Parang napakakampanting makipag-usap ng waiter sa kanya. Feeling close talaga sa loob-loob niya. Sinabi ko bang kailangan ko ng kasama rito? Hindi mo ba narinig ang sabi ng kaibigan ko kanina? Maghatid ka rito ng pagkain. Napakagatlabi siya ng matanto na parang gusto niyang awayin ang kausap. Masusunod po. Paatras na umalis na ito. Napahagik-hik siya. Busog na siya at magaan na ang pakiramdam niya. Sir, nakakatakot naman yung si Ma'am Amanda. Kung magsalita kanina parang handa akong kainin eh. Nakakagatlabi pa talaga. Sumbong ni Billy kay Nico nang makabalik ito sa pwesto nila. Sigurado ka? Inaway ka rin niya? Ano bang ginawa mo? Usisa niya rito. Pinuna ko lang na wala na siyang kasama roon. Nagre-request pa ng pagkain si Ma'am Jane samantalang si Ma'am Amanda na lang ang nasa mesa. Nakita niyo naman na nagsilabas na ang mga co-members niyo, di ba? Tama ka nga. Sang-ayon niya, napatango. Nagtataka nga rin ako kung anong nangyari. Wala namang sinabi sina Odie nang dumaan dito. Tawa pa sila ng tawa. Bakit kaya? Napapaisip tuloy siya kung anong meron sa mesa ni na Amanda at naiwan itong mag-isa roon. Ang mabuti pa sir, ikaw nang maghatid ng pagkain niya at saluhan mo na rin siya. Hindi pa naman kayo nakakakain, di ba? Kaya na namin mag-serve dito. Sige. Mabilis na sang-ayon niya. Maisip pa lang niyang isang magandang babae ang makakasalo niya sa pagkain ay busog na siya. Pumili siya ng mga dadalhin. Sa isang plato ay inilagay rin niya ang kakainin niya. Kung kailangang malaman nito na miyembro din siya ng club para maging maamo ito, gagawin niya. Ngunit pupunta pa lang siya sa kinaroroonan nito nang matigilan siya nang makita ang babaeng naglalakad ilang di pa lang ang layo mula sa kanya. Pamilyar ito sa kanya. Pero hindi niya maalala kung saan sila unang nagkita. Inobserbahan niya ito. Siguro ay nakilala niya ito sa pagdalo-dalo niya sa mga party at gatherings na kasama minsan si Gwen. Magkatulad ang linya ng negosyo ni na Jane at ng ilang kaibigan ni Gwen, kaya hindi imposible na may makita siya na pamilyar na mukha sa okasyong kinaroroonan niya. Isa pa sikat rin ang Bull Riding Club, kaya hindi nakapagtatakang maraming personality mula sa Metro Manila ang naroroon kung sakali. Lalo na yung mga socialite at mga mahihilig sa travel and adventure. Minsan ay nakakagulat na marinig sa mga tao na nakakapunta ang mga ito sa isang lugar na hindi inakala ng mga ito na nag-e-exist. Mukhang hindi nga nagkabula ang kanyang sapantaha. Sa mesa na kinaroroonan ni Amanda, tumigil ang babae. Gusto niyang madismaya dahil nasira ang plano niyang saluhan sa pagkain ng babae. Pagkakataon na sana niya para masolo ito. Kahit saglit, nais niyang makilala ito ng husto. Bagay na tila isang malaking kawalan kung hindi niya magagawa. Speaking of Gwen, bagaman wala na siyang plano na patagalin pa ang relasyon nila ng babae, hindi pa rin siya nakikipaghiwalay dito ng tuluyan. Kung tama ang pagkakatanda niya, bukas na ang flight nito at ng mga magulang nito patungo sa Los Angeles para puntahan ang lola nito na may sakit. Sana lang ay matuloy nga iyon at sana ay matagalan ito sa US. Nagpa siya si Nico na lumapit sa dalawang babaeng pinagmamasdan. Nang makita niyang tila nalukot ang mukha ni Amanda habang kausap ang kadarating lamang na babae. Excuse me. Aniya na pumwesto sa pagitan ng mga silya kung saan nakaupo ang dalawang babae. Heto ng mga pagkain. Napatingala sa kanyang hindi niya kilalang babae at otomatikong ngumiti sa kanya. Oh, hi! Thank you, handsome. Miss Amanda, eto na yung food na nirequest mo. Sinadya niyang ibigay rito ang platong pinaglagyan niya ng mga kakainin sana niya. And here's some more for your friend here. Sinulyapan at nginitian niya ang babae na talagang pamilyar sa kanya. At sa itsura nito ay tila namumukaan din siya nito. Magkakilala kayong dalawa? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Amanda sa kanila. Kasi ako, hindi ko kayo kilala pareho. Kaya maiiwan ko na muna siguro kayo. Biglang paalam nito sabay tayo. Amanda, wait. Pigil niya rito. Hindi ba't nag-request ka ng pagkain? Hindi ako, kundi si Jane. Saka busog na ako. Salamat na lang sa dala mo. Siya, baka gusto mo siyang pakainin. Sabi nito, sabay turo sa babae. Hey, kung makaturo ka, akala mo kung sino ka ha? Sita ng babae kay Amanda. Baka gusto mong ipamukha ko sa'yo kung sino ako. Hindi na, wala akong plano makipagkilala sa'yo. Hindi mo suot ang mga damit namin. Malay ko,
Baka espiya ka ng mga kalaban naming clothing line. Walang pakialam na umalis sa harap nila si Amanda. Susundan pa sana ito ng babae pero pinigilan na ni Nico ang huli. Gusto niyang mainis sa babae. Kilala mo ba siya? Sa nakikita ko kasi kadarating mo lang dito sa lugar. You know what? You look familiar. Do I know you from somewhere? Are you from Manila? Sabi na nga ba niya at familiar sila sa isa't isa. I'm Lani of A&J Couture. Sounds familiar? Ngayon ay sigurado na siyang nakita na nga niya ang babae. Parehong taga A&J ito at si Gwen. How did you get uninvited to Jane's party? Nakataas ang mga kilay na tanong niya. I have my ways. Nagkibit-balikat na sagot nito. Saka ngumiti ng matamis sa kanya. I think we know each other. Not by name. But, you know. By reputation. Yeah, but I don't think I know you, miss. So if you'll excuse me. Wala siyang planong makipagkilala rito. Mamaya ay makarating pa kay Gwen kung nasaan siya. Mahirap na. Baka sa club na yun pa ito maghasik ng lagim. Hey! Dismayadong tawag ni Lani sa kanya, pero hindi na niya ito pinansin. Miss, excuse me. Narinig niya ang pagtawag ni Jane sa babae. Hindi na nito kasama si Amanda, na hindi niya alam kung nasaan na ng mga sandaling yon. Can I talk to you for a minute? Tanong pa ni Jane. Oh, it's you, the Jane Mendoza of House of Jane herself. Nagliwanag ang mukha ni Lani. Nag-usap ang dalawa sa naiwan niyang mesa. Bumuga siya ng hangin. Nawalan na rin siya ng ganang kumain. Kung nakasalo niya sana si Amanda ng pagkain. Lalabas na lang siya at hahanapin ng ibang member ng club. Uusisain na lang niya ang mga ito kung anong meron at nagsialis ang mga ito kanina. Nick, wait! Hinabol pala siya ni Jane bago pa siya nakalabas ng butik. Alam mo, gustong-gusto ni Amanda ang mga niluto mo. Pwede bang humingi ng favor? Favor? Amused na ulit niya. Ano kayang pabor ang hihingin nito? Luminga ito sa paligid. Lumabas yata si Amanda. Baka pwede mo siyang sundan para sa akin, Nick. Ang alam ko, may mabigat na problema yun ngayon. Nung kumain lang talaga siya nagmukhang okay uli. Huh? Parang ayaw niyang maniwala. Bakit ako? Basta, sundan mo na lang siya sa labas at ako nang bahala rito. Go! Hanapin mo na siya, dali. Please. Nagtataka man ay sinunod pa rin niya ang pabor na hiningi ni Jane sa kanya. Bakit hindi? Mas may rason siyang mapalapit kay Amanda dahil doon. Pinili ni Amanda ang mapag-isa, maglakad-lakad palayo sa mga taong nasa premises lang ng House of Jane. Mabuti na rin yon para matunaw ang sangkaterbang pagkain na kinain niya. Hindi niya alam kung kailan uli siya makakatikim ng ganoon kasarap na luto. Kung sana'y makilala niya ang chef ni Jane sa okasyong yon. At mabola niya na i-share sa kanyang mga recipe ay magpapaturo talaga siyang magluto. Mabuti na yon para maipagluto niya kahit man lang ang sarili niya. Hindi naman kasi siya ipinagluluto ng mama niya sa bahay nila. Nahaplos niya ang tiyan at napadighay sa kabusugan. Excuse me. Mula sa kanyang likuran ay narinig niya ang pamilyar na tinig na yon. Pati ba dito'y kukulitin ako ng isang ito? Bulong niya sa sarili. Hindi niya nilingon ang pinanggalingan ng boses. The last thing she wanted to confirm was that she was affected by the man's presence. Kaya hindi niya ito pinansin. Hahayaan niyang mainip ito sa likuran niya. Hanggang sa wala itong magawa kundi ang iwan siya. Hindi na nga ito nagsalita. Pero bakit hindi naman siya natuwa? Sumuko na agad? Dismayadong tanong niya sa sarili. Kung medyo kinulit pa sana siya nito ng kaunti ay malamang napagbigyan na niya ito. Napilitan siyang lingunin ito. Pero sa labis na pagtataka ay wala namang tao sa likuran niya. Malayo-layo na rin ang distansya niya mula sa butik. At imposible namang makalayo ito agad. Dahil sa lawak ng arena ay makikita niya kung nasaan ito. Naisip niyang pumunta na lang sa Cafe del Toro. Magkakape na lang siya at nang mabawasan ang bigat ng tiyan niya. Nakalayo na rin lang siya sa butik. Lulubusin na niya.